nakasulat sa Bible, ginagamit siya ng Diyos. Kasi pag ginamit natin yung 2 Timothy 3:16, pagkamit na. All scriptures are given. Ang tingin nila rito, yung book lang na yan. Yan mismo. Pero hindi ka lang. To give you an example, halimbawa, Ano nakasulat? yung sinasabi ng iba, may karaway, halimbawa, sabi ni Coco na sabi ni Historiano, may kulang pa pala ang Bible natin, hangang ng tao. Ano ba yan? Binasa. Ayan ang book of Jasher. Nagkaroon ng book of Jasher. Hindi talaga nasulat. Pero tingnan mo, also may teach them the children of Judah use of law. Because it is written of the book of Jasher. Bakit? Kulang ba yung Bible? Actually, nung pinag-aralan ko siya, it's about yung article of war ng kanilang hindi siya kasama sa Bible na yan. Sinangit yan. Hindi siya kasama nakasulat sa 66 books na yan. Pero ito'y pinagawa nila ng kanilang kalitunan at yan ay magiging tayo sa paulang kukuha. O ito lang kaya pag-ibig puro paanaan lang, walang tagaan na. Yan ang i-apply nila. Nakita nyo? So, tingnan nyo puti na dahil dun sa pagbilang gano'n, napilitan ako magsaliksik, ganun pala siya. So, part siya ng vindication ng Bible. Kaya pala walang patayan sa kanila na tatakpat ang luik dahil panaan lang sila. Pwede pa maligtas. Pag hindi maganda tama, pag hindi solid, pwede puno, balik. So, hindi masyadong malala. Kung baka sa article of war ng World War, wala mo ng missile. Parilan lang. Diba? Ganyan. So, nagkakaroon siya. So, ito, kaya ako sinasabi, sa biblical vindication, nagpapatuto, hindi ko rin ito. Regarding doon sa Dead Sea Scroll, as part of archaeological artifact, Holy Name of God, sila ba ay paladasal o hindi? Bedouin na bata lang ang nakakita ng Dead Sea Scroll. Holy Name ba yan? Pero makita mo, ito ay nagpatuto doon sa Book of Isaiah na nakita ng bata. O, di ba? Pero kung pinapakita, hindi per se yung kundi yung history nagpapatuto na totoo may nangyaring natagpuan. Isa yan. Number 2, mag-enumerate lang. Yung mathematics. Oh. Anong number 1? May math siya. Number 1. May 3, may history. May 4, prophecy. 5, science. Yung mga tatpo ang siyensya, sino magpapaliwanag na mayroon pa ng tubig na para siyang ilog sa ilalim ng dagat, papunta doon sa kabilang isla, na fresh water, sa gitna na maalat na tubig, papunta doon sa isang isla, para siyang ahas na nakagano'n. Nakasulat ba sa Bible yan, Paano makapatunayan yan? Nakailangan ng science. Are these people na nagsasaliksik lang, natagpuan pa yung Pluto sa astronomy? Nakasulat yung Pleiades ba? Nakasulat pero napatunayan yung astronomy. So, ibig sabihin, lahat ng bagay vindicated ng Diyos as long na nagpapatunay sa Bible. Nakita nyo? Tama rin yung may pastor, Pero yung sabihin, history, let's say, halimbawa, sa Richard H.J. Pag pinagalaman mo ang history, talagang pumunta si Pablo dito sa Efeso. Kaya alam niya yung si Artemis at saka si Diana, personal niyang nakikita ng Diyos sa nilang kapatulat dahil pumunta siya sa Efeso. Nakita yun niya itong church ng Efeso, literal church. Kaya mayroong 7 church age na sa Asia Minor. Ano nagpatotoo dyan? History. Hindi naman sinulat ni Pablo yan Pumunta ako, pinulat ni Pablo. Wala nang nakasulat na rin sa Bible. Ang magbibindi ka ng pinagsusulat ni Pablo na nasa Efeso siya ay yung history na totoo naman coinciding with the Bible. Nakikita nyo? So, with regards to kay Manalo, ano ka na din? Nakita nyo? So, hindi natin yan dahil hindi naman talaga na siya yan. Baka nga siya, di ba tuloy natin? Kung hindi, okay lang. Pero, huwag natin i-disregard yung yan ito dahil totoo kasi
kasi galing sa Diyos lahat ko. Alam mo yung kwentada nila doon sa ano? Revelation Daniel. Mathematics yan. Yung 6, makalaki is 4. 6 plus 42, tama ba? 7 plus 62, 7 plus 62 plus 1, yung 1. O mathematics ng Diyos yan. Nakikita nyo? Pero paano mo ipapaliwanag to kung hindi mo babasahin ng history? Na may nangyari talaga ng pagtaliwakas kung sino sila, Paxerxes, sino sila, Tiglath-Pileser, Tiglath-Pileser. Makikita nyo sa history. Pakaiba ito, yung sinabi ng Diyos, paano mo mapatunay ang totoo, eh paano pa sa Muslim dito? Eh mali-mali ko yung Bible yun, hindi kayo patunayan. Pero dahil sa history, kaya mong patunayan kung na ginawa talaga ng sulat. Hindi mo kayang patunayan yung nakasulat sa Bible kung hindi ka magbabasa ng history. Example, 7 weeks of Daniel. Diba? Sino sumulat na? Ang labanan ngayon dyan, sino mga hindi holimento Hindi holimento mga sumulat ng regarding dito. Neutral people ang sumulat ng history. Pero makikita mo, may tumusok ba sa Bible? Bakit nagtatalo halimbawa si Jehovah's Witness at saka si CDA kung kailan pinako si Cristo? History yan eh. 2980 ba? 2780 ba? Or 080? O 180? O 480? BC pala, 29 BC? O diba? So ibig ko sabihin, lahat siya at ginawa ito ng Diyos para patunayan natin sa kanyang salita. So hindi ko ito inano. Kasi ito, matagal ko na rin na-share. Gusto ko lang kumutan. Siya lahat ay yung lahat ng subject dito sa buong mundo is nagagamit para patunayan ng natin. Para lalong mabibita yung Bible. Totoo talaga pala. Kasi walang mga skeptics, yung mga leader, is naniniwala sa Bible eh. Pero pag parang website, ito yung Bible. Lahat yan sila nagpapatulong sa Bible. Lalong lilinaw sa'yo ang Bible because of subukan mo basahin mo na nabasahin yung Bible. Hindi mo siya maintindihan ng buo pag hindi mo gagamitan ito. So, ganito ba? Totoo ba halimbawa na si Maria ng anak na Gere? O, paano nalaman? May dugo ba si Maria? Kung walang science, tungkol, may dugo ba si Maria pumasok kaya, no? Sabi nila may noon. Pero mapatunay na hindi pali kasi mamamatay ang bata pag halimbawa, pumasok na dugo ang nanay sa anak. At realidad dyan sa medisina, sa science. Nakita nyo? So, hindi nagiging totoo, hindi siya balik. Siya ay nagpapatotoo. Dito. Sa Bible natin. Pero hindi mo pwedeng sabihin na mali ito dahil hindi nakasulat. Ito mo, kailangan dumaan sa science para totoo si ano. Walang nakasulat agad sa Bible. So, hopefully, naintindihan din ito sabihin. May booklet tayo niyan, yung biblical indication. Totoo. Hindi naging totoo ang Bible dahil sa science, lalong naging mas maliwanag ang Bible dahil binibigyan ka ng Diyos sa mga history, sa math, sa science, sa lahat ng aspeto. Kaya yung ginamit ng Diyos yan sila. So, siguro, yung mga history na lang, gaya nung sinabi niya siyang Amen. Yung insight naman kanina ni Brother Mero tungkol sa history, tungkol sa ministry ni Brother Branham, ibusan naman tayo kung sino talaga may mas ginamit na ministry sa buong mundo. Ito pag-usapan natin, sino ang ginamit. Kaya nagmamalaki rin naman, kalat na kami sa mundo. Pero totoo, hindi pa sila nangalahati sa ministry ng talagang ginamit eh. Mas malaki. Sa linggo, nanonood ako lagi kayo historians na, nalawak na siya. Wala pa siya sa ganyan ng ministry ni Brother Branham. Nakita nyo, kahit sa healing, kahit sa discerning, by history, tingnan mo muli kung sino ang ginamit ng mga tutang Diyos. Dapat makikipag-agawan yung mga ibang general sa kanya, pero aminado ang mas malalaking churches ng unang panahon, mga unang ginamit, na talagang mas ginamit si Brother Branham sa kanila. Kata nyo, hindi ko tatanggapin na ginamit ng Diyos na propeta si Brother Branham na sinabi lang sa akin. Kata nyo. So I hope naintindihan nyo ako. Salamat.